with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 2:02. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa tanan, kumusta mo? Init yun, kayo ang panahon, grabe, no? Nasulayan na to ni kay kaduha maning adlaw matud pa sa panagnagikan sa butan sa pag-asa ang kainit sa panahon. Grabe gyud, ako personal kagapong adlaw nakasinati gyud ko. Paggawas na ko mura ko og gisunod og sulo. Kana bang kuan ba? Kanang idabdab ang kainit nga na feel nako. Grabe. Muna nga kung mahimo, pasalipod yun ta, palandong ta, di isa ta kay labi na kung mga tigulang na, ang heat stroke, prone kayo. O, ingon nila, kanang kamo, mga tiguang mo, na bantay-bantay mo nga, kuan, kining, dili mo maigo in taon nining mao nga, kuan, kay peligro kayo. Siya si tiguang mo, utro ka masab. Ay, kaangin-angin, i-apil na bagyuntan ninyo, bitaw komedya ang tanan. May hapon, subli, likay ta sa kainit sa atong palibot sa pagkakaroon, o kung mahimo, di ta maglakaw-lakaw nining urasa, kay delikado na kayong panahon. Ha? Sige, niya mo sa programang Nuda Biritas, magsugod ta alas 2 nga to sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Ang atong programa, langkob kini sa pagpaminaw gikan kaninyo sa mga pangutana pinagi sa Facebook o mga pangutana pinagi sa text, pinagi sa text nato, pwede kuhaon ninyo contact number, ilista ninyo, ibutang sa kalendaryo para di malimtan, 0917-704-3210. Ako balikon ha. 0917-704-3210. Okay? Isuot na sa kalendaryo so that nga pagabot sa tukmang panahon nga doon na mo'y gusto nga ipakutana ni Frank sa programang Nuda Veritas. Pwede dahil ka mo maka-text na ko. Katong sa Facebook, pwede sa bukas ang ato ang atong Facebook sa Gold Radio 103.9 MHz FM, no? G or Gold Radio kana siya ang buti pasabot 103.9 MHz. Kunya dayon pagka tultul na ninyo, mahimo na dayon nga ipadala ang inyong pangutana via Facebook. Okay? Doon na sabtay kini gitawag na to og YouTube, no? Masubay na ninyo pinagi sa pag-open sa mao nga channel sa YouTube channel na to. Nuda Veritas CDO. I-type lang, no? Nuda Veritas CDO. Niya din, tuplok ninyo diha, makapili na din mo o mga hiskutanan. Ang topic nga ato ang malakbitan din gipost na ni GC diha sa atong YouTube. Ha? Sige, siya nga, dili naman na YouTube, Sir Frank. O kanang binatanon na to style YouTube. Grabe sad mo, no? YouTube, ha? Okay, nala sige. May hapon sa atong mga nanda na to nga mga sukintig paminaw. Sama ni Ma'am Elizabeth Basilgo, ingon siya nga
kining atong programa o ganiputol sa gasunod siya kanunay sa atong programa mabuntag man o mahapon, no, sama ni Mafi Mundia nga og mag-init magbagotbot sa kainit og ting-uwan magbagotbot sa danglo ko no. Bitaw. May magkadiha, ma'am, sa puwalas na siya kay landong-landong man atong palibot siguro karo kay puno man mo kahoy-kahoy diha. Grabe kami diri sa ubos. Bisag ultimo usa ka punuan nga lubi, wa gid mi kapasalit dan diri. Mao nang kahimtang diferensya ang ato ang kahimtang sa palibot kung tuwa ka sa ibabaw, tuwa ka sa bukid-bukid, bugnaw ang palibot. Unya niya ka sa ubos, grabe, no? Nya napay traffic nato dinhi sa ato sa dakbayan sa Kagiduro nga makapasamot o kaalingiing ang atong pamanpahon. Okay, di na ta maglangan siguro, no, kay atong basahon or atong tagnon kining mga silbi, mga giduso nga mga pangutana pinaagi diri sa text message o igon man pod sa Facebook o sa atong mga nadawat walk-in nato nga mga nag-refer diri sa ato nga programang Nuda Veritas ato po ning hatagan o pagtagad, ha? Sige. Ang unahon na to nga tig-apo na to o lakbitan na to dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Kining kumon kaayo nga nadungog na ninyo kaniadto pa. Wa ninyo madunggi kaniadto, butang pag-ingon ako kaniadto pa, bago-bago pa lugar. Oo. Ako rin ang inventong kaniadto pa niya, bago-bago pa, bitaw, no? Sa impeachment ba, usahay mag-away ni sila, kabahin sa madunggan nato nga istorya, conclusion of law or conclusion of fact. Na, kita, makapautan na kita sa atong kagalingon. Unsa ba ni sila? Unsa ba'y kahulugan? Unsa ba'y meaning di ay niya, Sir Frank? Sa atong inato lugar, sa atong inato nga pagasulti. Kay mura man o fatal kaayo nga ang prosecutor or ang defense pwede maakusahan nimo nga panahon nga istorya sila magmanifest atubangan sa impeachment court na may mga panahon nga mapatawag ang ilang atensyon sa ilang kaatbang nga maingon sila, Your Honor, it is a conclusion of fact or it is a conclusion of law. Mao lugar na ang sagad atong madunggan nga mura sa taong nakasabot pero tinuod wag nato na masamti unsay bot ipasabot. Naapagidaghan nga istorya kaning mga kumon nga ato magkakadunggan nga ako nang gipangutana kaninyo kanito kanang mga sapuin na kadunggan na ninyo, no? Oo. Sapuin na ad testificandum o sapuin na dosisticum. Di ba? Unsa may kalainan po sa sumon. Nadunggan na sabna ninyo kanadto pa. Okay. Atong sulayan na to pag-takol kining conclusion of fact. Nga sagad maglalis ang mga abogado sa isang kapikas kay si prosecutor or maybe ang defense naglitok og mga pulong nga dili pwedeng madawat o kinanglan isalikway kay dili kana siya pwedeng isulti atubangan sa impeachment court. Ang usan ni atong kakadunggan mao kanang impeachment of law or impeachment of fact. Okay. Naunsa man ni? Kini ba? Kining impeachment of law. Ang judge ragay makasulti ni nga conclusion of law
or dunay conclusion of law or mao na kini ang conclusion of law. Mao na kini ang conclusion or tiningob nga pagsabot kabahin sa application sa balaod, conclusion of law. Apan ngano man nga kun motingog pinagi sa manifestation ang usa ka abogado gikan sa prosecution or sa defense, kung dili nga ni maayo pakapahilo na ang manifestation nila nga mura o nakatunob na sa lain nga butang nga dili pwede nila, mutingog usab ang isag ang pikas nga dili kinanglan or dili ipadayon kay kana siya conclusion of law. Alright. Kana siya gituyo or kinanglan ipaundang kanang usa ka pamahayag sa usa ka abogado, mahimong prosecutor, mahimong defense, tungod kay ang iyang gipanulti maisip na nga conclusion of law. Nanon sa lagi ni siya. Kana siya mao ang pagpamulong o pagsulti at tubangan mismo sa korte sa mga pamahayag o mga pamulong na dili pwede niya. Kinanglan ang judge ra ang makasulti na ana. Kung mutingog siya nga murag judge, mo na nga tawgon siya nga undangan na because that is a conclusion of law. Ang buti pasabot mao nga hilom diha kay kanang imong gipanulti mura ka naghuwis sa atong inato nga pagasulti. Kay ang makasulti lang sa conclusion of law ay lain judge ra gayon. And so ang impeachment court gilangkuban sa daghang mga judge, munang gitawag sila og mga senator judges. So kini sila ang angay nga mutyabaw og magsulti nga this is my conclusion based on law. Di na sila o dili na sila pwede makatagaw-taw. Munang maglalis dayon sila. Kuha ninyo. Sa atong inato gin nga pagasulti nga di ka pwede magsulti na bay huwis ray makasulti na mo na siya conclusion of law. Mura ka mag-correct magsulti unsa ka man judge ka, mo na siya nganuman kay nagsulti ka man nga mura ka judge, mo na conclusion of law. Diba? Naay panahon na yung conclusion of fact. Actually, correlated naman ni sila. Magkuyog-kuyog ni murag barkada ni ang conclusion of fact o ang conclusion of law. Okay. Ang conclusion of fact, it is a conclusion gyapon sa tinuray nga panghitabo sa kinabuhi. No? Tinuray nga panghitabo sa kinabuhi. Panalitan. I-apply na to ni conclusion of fact diha mismo sa mga kaso-kaso. Diha mismo sa korte. Na. Kung diha na sa korte, di ba nga ang kaso maabot sa korte gumikan sa pagpangingusog sa mga abogado. Katong nag-abogado nga nagrepresentar sa nagreklamo or plaintiff o katong diri sa pikas ng abogado mahimutang defendant or accused. Di ba? Ang ilang isugilon dito sa korte at tubangan, mag-istorya sila sa kaso. Unsa man ning kaso ako ani kining dunggab ni serious physical injuries ni Your Honor. So mo nang sulti sa abogado. Kung panalitan kriminal ang kaso, gatubang ka sa abogado, unya dili prosecutor ang magsulti, pero nadunggan nimo nga dunay nagsulti ni ini nga abogado, kana siya nga dili prosecutor, isipon nga private prosecutor. Okay? So istorya siya nga mo ning mga pangitabo mo kanimo kani ana.
o imong giakusahan ka katong tawo nga gapirok-pirok ang matatos at mga kana siya may responsable. So these are facts. These are facts so that the judge may be able to ascertain and discern and allow the judge at the same time to weigh these things together para nga matimbang-timbang niya unsa magin nga hitabo uy mo kana. So kung magduda ang judge makapangutana. Anytime makapangutana ngadto mismo sa abogado sa pikas sa complainant or diren dapita sa akusado. Humanday na masabot na nga ni sa judge nga mauna naana din siya mga pangagpas, mga katahap or mga mga linangkob nga mga pagtuo sa kaso. And that is conclusion of fact. Pero kung ang iyang conclusion nagsubay na o gipasubay na sa balaod nga mo'y ato ang nandan nga balaod sa nasud sa Pilipinas, panalitan balaod kini Republic Act naman, Republic of the Philippines. Ang Republic of the Philippines ka, di ba? People of the Philippines, no? Oh. Maingon day judge, nakasala ni. People of the Philippines. Kay basta nga ni kriminal, basta nga ni kriminal, matingala ka, munang magreklamo, pipila ka mga akusado, nga man nga, sir, nga ang akong kontra. Tibok Pilipinas man, people of the Philippines, ni Akura, kaluoy ba kayo yun ako? Daghang kayo makasabot ni anak. Amot yung pasabot ni anak, mao nga. Nakalapas ka sa kabalaod, diha mismo sa revised penal code. O kini nga balorana, gipatuman sa kinatibok ang bahin sa nasud sa Pilipinas. Muna gitawag nga, people of the Philippines. Mauna siya. So kung doon na summary or conclusion ang judge na human na panalitan ang mao nga pagpaminaw sa kaso, so the judge must issue a conclusion base na dahil sa balaod, and that is a conclusion of law. Ang tiklot, kinsa nga ni ang makakonclude niya na judge. Diba? So kini mga prosecutor o kini sa defense, diha mismo sa impeachment, kung masobraan ang ilang istorya, magbinuyagay na dahil sila, that is a conclusion of law. Tungod kay dili man sila judge. Ang judge ragi makasulti na ilabi na kunisgutan ang conclusion of law. Okay? Nalasige, kadyot lang hatanaw na ko, bay ga, sa kainit sa panahon. Oo. So I hope nasabtan ninyo ha, kay usay madugan ninyo nga, kung I object, Your Honor, conclusion of law. May nana lugar sila. Okay, nala dirita sa lain nga butang. Dirita sa mga interesting ka kining hisgutan na nako dugtong sa mga nadawat na to nga mga query or mga pautana dinhi sa atong programang Nuda Veritas. Ay kasugdo na may pangutana 0917-704-3210 or diri ba ka sa Facebook. Ang atong isgutan nga murag balik-balik lang, subli-subli lang. Pagdugang kini o paghatag kini dugang kahayag, pagpasabot og aron sabton og maayo, aron nga sa makausapa ngadto sa mga hingtungdan, ma-apply kini nila. Ang pagtuki nato sa pangutana expanded, meaning nga dili lang nato tanan i-focus so sa katawo nga nangutana nga literal ang atong pagtubag, kundi atong i-expand kini palapdan nato ni kay mao man na ang balaod. Ikaduha, para pod nga masabtan kini sa uban nga bisan tuod wa siya makapangutana pero musantop siya ang hunahuna nga kining mga butanga nga gisgutan nato dinhi sa programang Nuda Veritas. Mao ni sa akong problema.
Maingon din sila ni anak. Ang usa sa mga example nga sagad magakahitabo sa atong kinabuhi, mao kini may tungod sa tax declaration. Tumayag nga daw, nag-iskot ko, tax declaration, di ba? Nakadumdum mo. Nga pwede ba mabaligya ang yuta bisan og tax declaration lang? Kunya, sa atong discussion, netong mga panona nag-ingon ko, yes. Pero bintahag yun kung titulo sa yuta. Okay. Gidispose na nato ng mga butanga, dinhin na din ta sa lain nga version sa tax declaration gapon nga pangutana. Ang pangutana, diri sa mao nga sitwasyon sa tax declaration. Ang tax declaration, kamatuoran na ba nga ako na'y tag-iya sa yuta? Is that a proof of ownership? Munang dako nga pangutana. Kaya ang uban god, ilabi na ni ato mga professional, wala naman siguro ning matawag na to nga professional, ikaduha di man maayo paminahon good pod, no? Kanabang mga informal settlers. Kana sila, dali kay na sila makasecure og tax declaration. Na, usahay good pod malipat ta. Mutuon na dahin ta kung si Juan de la Cruz magdaladalag tax declaration, abi na to, o siya na'y tag-iisyuta. Is that a correct impression? Sakto ka ba sa imong pagtuo nga siya na'y tag-iisyuta? Ang tubag, no. Dili ang tuhuan ang usa ka tawo nga nagbitbit og tax declaration nga kana iya na o titulo na kana sa yuta. Kana siya unsa malugar ang purpose sa tax declaration. Ang katuyuan or purpose sa maong tax declaration mao nga nagpamatuod lamang nga naa ka nakahupot ka na ng maong nga document tungod kay nagbayad kag buhis. Real estate tax. Alright. Unsay naa diha sa tax declaration? Kini atong tanaw na to ning mayo para masabtan ninyo. Ang tax declaration is separate, distinct from that of a transfer or original certificate of title or transfer certificate of title. Alright. Diya sa tax declaration, nagpamatuod lang nga nakabayad ka buhis. Unya, dapat ka mabayad gud og buhis pod. Di pwede nga di ni mo bayaran. Magbayad kita og buhis. Ang pait lang kung gastuhon ang ato ang bayad sa buhis sa mga okasyon nga para kanato dili kayo bililhon nga mahimo o mabuhat nato sa lain, pero gagastuhon man ang kwarta para las pista. Maumpod na ang parat bayad kag buhis. Nya ni bawon lang nimo nga tipik si mo gibayad nga buhis to giapil og gastos pista. Pait nga sitwasyon, di ba? Anyway, balik ta. You try to look at, kamo nga naminaw karon, o kaya na inyong papilis kanang tax declaration. Sumay-sumayan ninyo ang entry diha. Di ba naa diha ang description, ang assessed value sa yuta? Na ano? Oh. Alright. Usa ka na katimailan nga tax declaration ka na nga forma. Kana siya nga nagapamatuod nga you have this property and then you have to pay tax. This is the size of the property and then you have to pay tax. Ato nga timanan.
Kaya usahay God, misnomer man para sa uban nga, ano si titulo? Dili na titulo tax declaration, ha? Di na siya titulo. Dili na prueba nga ikaw na nag-iya na sa maong luna sa yuta. But rather, i-proof nga ikaw nagbayad sa buhis. Na nagitawag na to og real estate tax. Kana siya, dili na to naangay pang lantugian og mayo. Kana siya. Basta kay lahi lahi kanang trataho nimo na nga lahi kay ang nitabo ang kaso God nga sitwasyon ini mao na sa tax declaration. Takulahaw lang. After 30 or 40 years, naan na day nagpadala o summon diha nimo gikan sa barangay. Nagpaybao nga pahawa diha kay dunay laing nga tag-iya. Pwede ba na? Ang lugar, ang buti pasabot, nga kining tax declaration, mahimo ni bisan sa unsa nga panahon og daghan ang magbuhat-buhat ni ini. Ang uban na basta lang makalukat aron makaangkon sa luna sa yuta. Unya dayon pahibawon ka nga ako na nang maong yuta. Sakto ba na? Of course, dili na sakto. Dili na sakto. Pagpangilog naman na sa yuta. Sa tax declaration, pwede mo makagamot sa pagpuyo ng maong luna sa yuta. Kaya naaman tayo gitawag nga acquisitive prescription. Nga unsa man po ning acquisitive prescription? Ang pagpanagiya sa luna sa yuta nga sa dugay na nga panahon imo nahuptan. Kaya na may uban nga muklim sa yuta nga nagpuyo siya sa kasimana pa. So doon na kay prior right kaysa bag-o pa nga nag-claim. In other words, sa tax declaration, pwede mo amount kini. Gatawgon ni sa in English o prima facie ownership. Abot ipasabot, this is leading towards or it will ripen to ownership. Nga nganto-nganto mapanag-iyaran nimo ang maong luna sa yuta. Kanus aman nimo og unsang panahon nga pwede ka nga makabaton og ma-ripen kini sa ownership nga matituluhan nimo ang yuta. Kini ato istoryahan pod. Diyot lang ha. Ako sa ding i-acknowledge na ko. Ay, lagyo kini o. I hope nga mayo atong usani kining ato ang audio dito. Kay mo maning gabagot-bot nga dili magakadunggan kayo ang audio. Kay tuwa magod ni siya sa lain nga nasod. Tiaw mo ng Italy. Kalayo bagi kayo eh. O, kadyot lang ha. Na may dool nga Italy. Kanang brand sa knife kanito na may marka Italy. Di ba? Oo, diyan lang ha. Ako sa niklarohon og maayo. Basahon ako. Ay di man ako minawala ba'y? Mawala din na siya. Diyan ha. Okay. Alam mo, dali, init. Pagkuha sa mukalo, relax lang. Okay, maying hapon. Siya maying hapon, sir. Madungog ka na. Unsa mo di ay, naay problema sa inyong internet diha. O basin o converge ka na. What sige. Okay, sige. Thank you. Thank you. Asa na nga nita? Tax declaration. Ang tax
tax declaration per se is not a title. Okay? But it will ripen to full ownership. It is a prima facie ownership, which means leading towards full ownership. Kano sa man nimo mahupti ka ng gingon nimo nga full ownership? Nga ngadto pwedeng matituluhan ang maong yuta. Kini ato ning hisgutan, ato ning tukion para masabtan ni Ugmayo. Kay aron lugar makalikay ug mabantayan ni sa atong mga tigpaminaw. Kay basin unya nga samtang kagapuyo kadeha na namong lugar for siguro butang talam mga 5 years, 10 years na imong puyo. Kalit lang adunay magpapapahawa nimo. Pwede ba na? Of course. Musukol ka gyud, dili pwede. Ingon ka gyud niya na. Alright. Ang balaod magaproteher sa actual nga occupant sa usa ka luna sa yuta covered with tax declaration lamang. Pwede makakover ang balaod makaproteher di kanimo. Gatawgo na og acquisitive prescription. Ilabi na kung panalitan, nakapuyo ka na na maong yutaa about more than 30 or 40 years. So naag yun ang acquisitive prescription. Ipamatuod lang nimo nga diha ka yun. Uninterrupted ang imong pagpuyo, open, continuous, exclusive, under the concept of ownership. Ang feeling nimo sa pag-occupy, pagpuyo nimo na ng maong lunaa sa yuta, nga ikaw na kyud ang tag-iya, mong gani imong paminaw sa imong kagalingon. In the concept of an owner. Na, og ingon na ng atong mentalidad, samot nga magbatunta og kaisog, samot nga magbatunta og kadasig, mawali si bisan kinsa mag-claim sa magluna sa yuta, bisan tuod tax declaration lang kini og dili kini titulo sa yuta. Protektado mo sa balaod. Agituyo sab siguro ni sa balaod, no? Kay naay mga maro-maro manggod. Kana bang-ingon nako nga tungha lang, unya day patawag ka gani sa barangay, unya mag-ingon nga papawaon mo diha. Nya isug na kayong kapitan usahay. Kailan mahawagin mo diha kay niya man di bagong tag-iya. Oo, hawagin mo, hawag yun. Oo, kay nakakomisyon man di ay. Nakakomisyon. Gipasaligan siguro na imo ni kada balay. Oo. Kining mao nga luna syuta daghan ang namuyo kuan kining naimuhan nini. Naimuhan nini. Basin busa isog ng kapitan. Gipatawag ka na mo Mrs. kay Mr. kay niya man ni ang tag-iyang tinuray sa yuta na may tax declaration niya o gipakita sa kuha. Pamahawa na mo diha. Sabar diha kap. Busa gikinahanglan nga actual kagyud nga occupant. Kaya unsa man pa nimo panimo o unsa man nimo pag-claim bisan mo ingon kang paka nga 20 years, 30 years ka nagpuyo, allegedly nagpuyo, pero wa ka diha. Verbal lang imo pag-istorya, gamao nang gidugayon sa imo pagpuyo na ng maong luna sa yuta. So, angayan kang papawaon, kay wa ka man gani magpuyo diha, di ka man actual occupant. Diba? Pero ang makaklim nini nga mugamot gayud, nga mangisog yun siya, katong dugay na gyud. Pwede ba ni matituluhan nga anytime lagi pwede matituluhan pero naalay mga proseso. Naalay mga proseso. So ingon na ang kuan kinabuhi. Kadyo lang mo breaks ato na kita diri sa pikas no. Kinig pipila ka pahinumdom relax ata pahinumdom ta diri sa pikas.
Okay, ang pagpanagaya, tax declaration, pwede ka makapanagaya sa hingpit, pinagi sa pagtitulo, pwede na. Alright. Naalay, exception. Naalay mga panahon or instance nga dili pwede. Sa unsa man nga instance, sa unsa man nga panahon nga dili pwede nga matituluhan. Bisan tuod nga ang occupant diha na siya mga 40 anyos, 50 anyos sa mga luna sa yuta. Kon ang mao nga occupant o salang kasaop. So di gid siya maka hikutar nga iyang patituluhan kay saop man lang siya. Imo nang ingnon nga patituluhin na siya di ko. Saop man lang ko sir. O nana ba? Mo nang huno-huno. Pero kung actual occupant ka and hindi ka gyud saop, for that number of years, sigurado gyud oy. Naalay mga proseso. All you have to do, coordinate with DENR. Siguroon nimo. Og masunod nimo ang tanan nga mga requisitos para nga sa hingpit mapanagiya ang maong luna sa yuta pabor diha nimo. Naka na yuta. Ay karon din lisod kaayo. Ilabi na sa syudad. Ilabi na sa syudad. Diha sa Talakag, ako naibawaan, muraman og dagan na kayong nakayuta diha nga taga dire, o taga dinhi. O kay paliton lang upila. In fact, diha sa Dansulihon, naibawaan ako na kay 500,000 or even lesser than that. Makayuta ka naman. Pero dili titulado. Dili titulado. So, siguro nimo nga ikaw gyud ang first occupant. Unya puy-an gyud nimo na. Kay ang problema, nakapalit kag yuta diha, unya dili ka first occupant. Problema nimo. Kay may man tong nakapalit ta sa yuta, ikaw po gyud ang una, kay maka-asserter ka man nga, dugay ka na ng puyo, pero ang tinuod, duha ka paka semana ang imong pag nga puyo. Na ba na? Diskarte ragod na. Pila ra pag-ingon nga, dugay na ko din pangtan ang silingan. O niyang masiling nga ipa-execute na ito affidavit nga dugay na siya nagpuyo ato na isuport na dito sa DENR pag-claim na ito nga atong ipa-tituluhan. Okay na. Wala na problema. Pero magkuti lang as soon as nga mag-apply ka o titling titulo sa yuta sa ingon na nga mga luna sa yuta lugar, no? Nga covered sa tax declaration. Makuti lang. Makuti. Siguro lang pod nga kana nga yuta nga imuhang giakupahan dili public land. Ang bot na ko ipasabot kana gitawag nato og iya mismo public domain nga mga property sama sa kalasangan, mga timberland. Di man gid siya pwede nga i-appropriate ngadto mismo or magamit itunol ngadto sa lain nga mga tao. Iya gina sa gobyerno. Ang problema mangangkon kanana di kagyud maka hupot og titulo sa yuta kay ingnan ka man sa BIR sa DNR nga anong gi-apply man nimo ni nga timberland man ni. Di ba? Makapangalot ka gustingkoy. Kay iya man sa gobyerno. Ingon na lang gud. So, sige. Mura nang gusto na ko be unsa pay wa na ko ma-cover din about sa kining pagupot og tax declaration. Basta ang tax declaration is a prima facie ownership
Abot ipasabot mao nga hapit-hapit na. Pero di pag yun, hapit lang ang naa. Hapit-hapit na. Nga naman, napa may mga rekisitos. Unya, kinanglan nga kung naa na, ikaw yun ang naa diha. Wa ka magpasugo og tao nga diha ka magpuyo. Kay anytime, ma-eject ka man. Kay naa niya mangilog. May manang naa ka, kay maingon ka nga wa ka kuyapi, dugay na kaikod din Pakita na mo tax declaration selbe. Ang imo mo'y magpatigbabaw. Alang tuhuan na to katong nakalukat last week lang diya sa City Hall. Diba? Sige. Lain na to nga agi o pagpasabot or tubag sa mga walk-in nga mga pautana gikan sa atong mga tigpaminaw. Idot. Doon ay nabasahan ako nga kolum ni Attorney Presida Acosta. Presida man siya, no? Title akong nabasahan, which will prevail, Torrens title or kining tax declaration. From the title of the case alone, nasabot na to, Torrens title. Kay kanang tax declaration god, murag gasugod pamanta. Gasugod pamanta. Okay, dirita sa kadjot. Niya pa ilain ako nga gusto nako nga ilakbit. Well, gabreak ko kaganina. Nakanon ako nga may siguro lakbitan ako for about one sentence. Unsay bot ipasabot di ay tuod na ng gavel. Kanang magbundak-bundak bitaw, dok-dok, tanawa si Chis Escudero. Unsa may bot ipasabot na basta lang para malupyak ng iyang martilyo? Sa mga sesyon, mismo din sa City Council, naapoy bundak-bundak. Kanan di gavel or gavel. Samo po diha sa Cagayan de Oro Press Club, mag-preside ka og meeting, naapoy bundak-bundak kanang gavel. Na apotan na, igo ka lang ba magdukdok diha o ganahan ka or nakasabot ka ngano nga naamang ka ng dukdok? Aber? Na, simple man lang ang meaning ni Ana. Ang meaning ni Ana, kanang gavel nga ibundak-bundak nga naimurag tagtaran bitaw, kunya naimurag martilyo, kunya ibundak. Ang meaning na authority. Mabitaw na nga pagbundak ni mo, mura bitaw mo simag imong mataon sa baka. Diba? Muhilom di ka, samtang ka istorya, unya doon ay kalit nga magbundak dito sa unahan, bang! Kalit kalaghunong, makapangutan ako sa baka ka na. Sa ito pa, katong tao nga nagbundak, nag-assert sa iyang authority. Aron nga ang inyong focus o attention paingon niya. Nga naman, tungod ka na ang sa authority. Mo na nga, naagyo ng gabil, ibundak yun na. So, nakakaton mo, naamoy na pukpok ng mga pagtulunan din sa atong programang Nuda Veritas. Dili lang kay magduka-duka lang mo diha. Unsa ganitong subjudice? Ako ay padumdum ko na matagkaroon ko niya. Excuse me. Ang rason nga nga gimove for dismissal ang kaso batok ni Vice President Sara sa Quezon RTC, Quezon City RTC, sa iyang abogado kay violation sa subjudice. Mo'y istorya. Ambot lang unsay basig doon ay lain nga rason.
Unsa gani? Kay pagbasa ninyo sa newspaper kung sa asa mo makadungog, pagkadungog nimo na ng subjudice, abi ninyo nga lagtao na nga si DC, dili. Nagpasabot ka na nga dunay kaso nga under litigation. Kung under litigation, wa mo'y katungod maga siwit-siwit diha kay gilitigate pa kana sa korte. Okay, sige, dirita sa laing pangutana para dako-dako ang itong coverage nini. Kini, dinita sa lain nga concern. May tungod ni sa extrajudicial settlement of estate. Sige, tang kiskot nini, no? Pag binahinay sa yuta sa mga anak, extrajudicial settlement. Ni-crop up ang lain nga question or problema ang pangutana mao ni. Sir Frank, kung panalitan akong bahin sa yuta, daghang bato-bato, unya ang akong mga igsuon, grabe, patag ang iyang yuta, tambok ang iyang yuta, unya ako bato-bato, di nga ni kakabuhian, bisan nga ni og chiniguilas lamag. Unsao man ako ni Sir Frank? Alright, ni ay solusyon. Ang solusyon mo ni, panahon sa inyo ang pagbinahinay sa luna sa yuta, labi na kod panalitan, ingon ni nga, matod pa nimo bisag chiniguilas, maglisod og tubo ang mao nga punuan sa chiniguilas, kumikan kay bato-bato. Kung argibyado ka, pwede ka nga mag-judicial settlement. In other words, kung mao ka na ang imong problema, sa pag-extrajudicial settlement pa lang, i-register ang imong pagsupak nga dili ka mosugot sa extrajudicial settlement. Palitan karo, 8 mo mga igsuon, magbahin mo sa luna sa yuta. Inunin mo nga, di ko musugot ni ate. Kay, ang akong bahin ko, na-assign man ko sa mga bato-bato, dagkong bato na pay pang-pang down, sao man ako na? And so, you have to oppose and communicate sa imong mga igsoon nga, dili na lang ta mag-extrajudicial settlement na. Instead, ang atong buhaton, mag-judicial settlement na nini ate, kay kining akong reklamo, mo po ning reklamo sa akong sa atong manghod. Kay natuunan mis pagbahin sa yuta na may pangpang pulos bato. Di nga ni matubuan og tanom. Di ko mag-enjoy ini. Kamo nag-enjoy mo kay naamos patag. Oh. And so what is the remedy? Judicial settlement of estate. Nanay atong remedy ha. Take note on that. No? Kay usually kung mag-iskot ta sa extrajudicial settlement, bahin-bahin malanto. Wa man to'y problema. Bahin lang, bahin. That is on the assumption nga wala nagreklamo sa pagbinahinay. This time na nagreklamo, mga batuon o pangpang. Kunyang uban patag. So dili mahimo nga naay extrajudicial settlement, kundi lang atong buhaton mag-judicial settlement of estate. What do you do now? And what are you going to do? You go to court. I-manifest dito sa ibong nga petisyon nga mauna ang sitwasyon nimo. Wa man mapihig, pero natimingan man nga sa inyong pag-kwenta-kwenta diha, natuunan ka magyud ng mga batoon, ang imo dayon nga prayer diha mismo sa korte, sa judicial settlement of estate, mahangyo ka na dayon nga ipa-adjust, ipausab ang imong bahin. Adto ka o asa nimo ibutang, or mohangyo ka nga depende na sa inyong sabot sa mga igsoon. Dito sa korte nga, sige, batuon maka ng imuha diha. Among pag-usabon ng teritoryo, kining boundary sa among bahin,
para matagaan ka o gamay. See? Nasulbad. Pinagi sa korte. Pero ang problema, langan gyud kaayo ba sa korte. Ano man, may lag ikaw ang atimanon. Dagan magayo nga mga kaso. So madugay-dugay. May imagine ako ng mga bato-bato ba? Oo. Kung nuna ako, nakadumdum ko sa una, kanang mga bato-bato, kanang mga bato-bato nga tuwa na as bukid, ang mga kanding na malingaw po kag tanaw, magdagandagan na mga bato-bato. Maglukso-lukso ng kanding. O murag dula-dula, murag playground ng sa mga kanding. Ambot doon na ba'y naka-experience siya ingon na. Kusog kay magdagan sa mga bato-bato. Mga pangpang, agaw. Uban diha, madiskrasya ka na, pahigot diha bas kanding ba? O nasabit. Bitay-bitay ang kanding, ay karni, so lami kang kaldirita ba? O, diskrasya in town. So, mo ng settlement or mo ng sulbad, if the extrajudicial settlement becomes impossible because of the unfairness of the settlement of a state. Umikan kay daghang mga problema dito na sa korte dool. Ihanyag dito sa korte nga mao na aron ang korte si judge na ang magahangyo o sa ubang maigsuon maingon na ang judge. Mr. Juan de la Cruz, kini ang imong igsuon ba luoy man kaayo? Pwede ba atong usabon ning inyuhang pagbahin-bahin sa luna sa yuta? Oo, kay gaangkon-angkon naman mo. So kung ang judge na mo tingog, sigurado ko nga di gyud mag-object ang mga igsuon. Parehara na, doon na-encounter na ko nga problema, pero wa man to, marag bagot-bot man lang to ba? Kini pangutana, ginagasan nila madala ang kaso. Judicial settlement. Ang bagot-bot na tong una na binahinay sa yuta, nakadumdum ko nga gusto siya nga ang iyang luna sa yuta, dito siya mabahinan, kanang daplin gyud sa karsada. Oo. Daplin gyud sa karsada. Dabi ko bagay isuon man siya nga ako po daplin po sa krasada. Napilar man ang gidakon sa yuta. Nawa na mo ang kundis telwala sa yuta, telwala sa ilahang kinatibukan nga luna sa yuta. Kaya gaangkon mo lang daplin sa krasada niya. Ito usami nga ako dito magpatbang dapit sa simbahan. Ang isuon po minsan, hasta po ko na unsa o man na. Diba? Sabot-sabot lang yun. Punaan lagi usahay, mura man na o typical na nga kahimtang sa pamilya. Na ay mga membros pamilya, labi na ko naka-eskwela siya, labaw-labaw lugar siya, gatuo siya, ang iyang tingog, hari na siya, ang iyang tingog mo imatuman. Ayaw, oy. Sabot-sabot mo. May nga mo, kaya naamoy kabilin nga inyo nasunod. Kaya ba kayo ninyo? Niya mag-angkon-angkon po yun mo. Diri ko dapit nga kuan ka atubangan sa merkado kay pagbutang og negosyo. O nana ba? Naunay mo ang kundi sa taliwala. Busa kamo nga dunay mga dagko nga yuta. Una-una na ninyo. I-anticipate ninyo niya pasabta ang pagbahin sa luna sa yuta. Angay-angay. Ambot, maangay ba ng luna sa yuta? Kaya naman siguro patilwa yun ha. Naibutang ta panalitan dito kadapit sa iskena. Kay daplin karsada imong tuyo. Naiuban diha magbagot-bot. So, kuya, nagi siya nagpakuang isa pakuang atubangan yun diri. Ako po, naon sa mga hurot na ang space. Lisod po, di ba? Okay. Hurot-hurot na sa itong panahon da. Sige, pasalamat na lang. Basta kainit karon ay mo og kumpiyansa, ha?
Pangtiman nilang tong ako istorya ninyo. Unsa nga nitong pagdukdok sa gabil, unsa nga naibot pasabot na tong dukdok sa gabil, kanang ibundak bitaw nga mura o ga martilyo. Nya kuratan dita, unsa man nagabundak da dili. Kana ang iyang ilanan giaserter lang niya ang iyahang authority kung panalitan presiding officer siya, so naagin ng gabil. Idukdok gida. Para pag-assert sa iyang authority. Kaya kung di kita magdukdok sa gabil, ang atong mga kauban, magpunay tabi diha, abi ni mo. Kung sa scatter, nakadaog ko. Sus. Nya din, pagsunod ako, sige na kong pildi. Nanada istorya. O wag inungdan. Anyway, niya ang ato ang pagpahibaw de kaninyo sa isgutan na ni Ma'am karong hapon sa programang Kalipay nga Mulhote. Karong gabi, alas 6:30 ang takna sa kagabion. Niingon ang Ginoo sa mga makasasala, nganong magpakamatay man kamo, balikan ako o kamo mabuhi. Akong balikon. Niingon ang Ginoo sa mga makasasala, nganong magpakamatay man kamo, balik ka nako o kamo mabuhi. Perfect. Okay. Sige, salamat sa inyong pagpaminaw din o sama ko sa pa ato pong ipanugon di kaninyo din sa atong pagpadagan sa atong programa. Ang ato ang mga mainudanon nga mga pulong sa tibok adlaw. Atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalamay apan ang langit nun walay katapusang kalipay atong isalikway. Salamat ug maayong hapon. San Agustin! Mayong adlaw mga igsoon kong Cagayanon. Sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Agustin, atong ipatigbabaw ang kamahinungdanon sa tinuray